Praise God! God is good all the time. And all the time, God is good. Kamusta na kayo, mountain movers? Merry Christmas sa inyong lahat. Tunay na ang Diyos ay napakamabuti, matapat, at kahit kailan ay hindi siya titigil ng paggawa ng mabuti sa bawat isa sa atin. Napakabilis ng panahon. Pasko na naman at magbabagong taon. At alam natin ang dahilan at ang sentro ng ating pagdiriwang, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Na kung hindi siya dumating sa mundong ito, ang mundong ito ay punong-puno ng kadiliman at kasamaan. Wala tayong matatamong anumang pag-asa at ang kamatayan ay magsisilbing katapusan ng buhay patungo sa apoy ng impyerno. Salamat sapagkat minsan isang araw, isinilang ang Diyos na nagkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo upang ang lahat ng tao na nagkasalat hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos ay magkaroon ng kapatawaran. At sa kanilang pagkilala sa tanging kaisa-isang bugtong na anak ng Ama na may gawa ng langit at lupa na walang iba kung hindi si Jesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at mahango sa apoy ng impyerno. At siya'y makapiling ng Diyos doon sa kalangitan, sa kanyang kaharian sa buhay na walang hanggan. Ang dahilan ng Kapaskuhan ay walang iba kung hindi ang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo upang ang lahat ng tao ay kanyang iligtas sa kapahamakan dahil sa bunga ng kanilang kasalanan doon sa apoy ng impyerno. Paano kaya kung hindi dumating si Jesus? Ako po ay makapagsasabi ng may katotohanan na kung hindi ako patay na at ngayon ay nasa impyerno, na ang impyernong ito ay naghihintay ng final judgment into the lake of fire o yung tinatawag po nating dagat-dagatang apoy ng impyerno, which is the final destination, ay kung buhay man ako sa kasalukuyan, ako ay nasa kulungan. Sapagkat walang makapagbabago po sa akin. Kahit sa buhay ng isang tao, walang sino mang pwedeng makapagbigay ng pagbabago sa bawat sarili ng buhay ng tao. Makapagbabago temporarily at hindi permanently to the extent na maiwangis ng taong ito ang kanyang buhay sa ipinamuhay ng Panginoong Hesukristo 2,000 taon nang nakararaan sa mundong ito. Maliban na kilalanin niya ang Diyos sa kanyang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Walang iba kung hindi si Jesus. At isurrender niya ng totohanan ng kanyang buhay at ipagkatiwala niya ito sa kaisa-isang tagapagligtas na Diyos na nagkatawang tao. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ako po ay naniniwala na patuloy tayong binabago ng banal na Espiritu Santo ng Diyos dahil kinilala natin si Jesus hanggang sa tayo ay makapamuhay na kagaya ng Panginoong Hesukristo na walang kapintasan pagkos ay punong-puno ng kabutihang loob at ang kabutihang loob na ito ay nagmamanifest sa paggawa ng kabutihan sa ating pamilya, sa ating kapwa, sa bawat tao na nasa sa ating paligid, especially sa ating mga kapatiran diyan sa mountain movers. Kaya imposible sa isang tao ang hindi mabago kung talagang totohanan niyang isinuko ang kanyang buhay
sa Panginoong Hesus. Kung talagang isinurrender niya ang lahat-lahat, ang kanyang buhay sa Panginoong Hesukristo, babaguhin tayo ng lubos-lubusan. At ang sentro ng Kapaskuhang ito ay hindi ang bagong damit, hindi ang mga pagkaing inihahanda sa hapagkainan, sa Noche Buena, o ang aginaldo na ibinibigay ng ating mga ninong at ninang, maging ng mga magulang natin o ng ating tiyo, tiya, hindi sa anumang mga material na bagay. Ang tunay na diwa ng Kapaskuhan ay ang ating Panginoong Hesukristo. He is the only reason for this season, na minsan isang araw ay isinilang ang tagapagligtas sa buong sanlibutan ito, na si Jesus na Diyos ay nagkatawang tao, nabuhay ng isang tunay na alipin, nagpakumbabang lubos, naging masunurin sa kalooban ng Amang sumasalangit hanggang sa kamatayan. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ang lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Siya ang namatay dahil sa bawat kasalanan ng buong sangkatauhan na inako niya, at ang sinumang sasampalataya sa kanya ay pinatawad na sa lahat ng uri ng kasalanan, at ito ngayon ay nagbunga ng mabuting bagong buhay na magdadala sa atin doon sa buhay na walang hanggan. Ang isa sa dahilan ng pagparito ng ating Panginoong Hesukristo ay nakasulat doon sa Romans chapter 5 verse 8. For God demonstrated His love towards each one of us, towards all men, by giving His Son Jesus Christ. When we were yet sinners, Christ died for us. Ipinakita ng ating Amang sumasalangit ang kanyang walang hanggang pagmamahal sa buong sangkatauhan, sa lahat ng tao, sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat isa sa atin. Nung tayo makasalanan pa, ay pinatawad na tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya salamat sapagkat ang katotohanan ito ang magpapalaya sa atin na minahal tayo ng lubos ng Diyos Amang sumasalangit. At mula sa mga taong lugmok sa kasalanan, tayo ay handpicked ng Diyos at ibinukod tangi niya upang tayo ay mapagpala at maging pagpapala sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kapwa. Kaya magpatuloy tayo ng may kagalakan. Magpatuloy tayo na nagtitiwala sa Kanya at buong pusong nagpapasalamat sapagkat siya na nagsimula ng mabubuting bagay sa atin ang tatapos nito hanggang sa Kanyang pangalawang pagbabalik. Aanuhin ng isang tao ang kayamanan o karangyaan o katanyagan sa mundong ito kung ang kanyang kaisa-isang kaluluwa naman ay mabubulig sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Mahalaga pa rin, of course, na anuman ang mangyari sa mundong ito, tayo ay merong seguridad at katiyakan na nasa kamay tayo ng Diyos. At tayo ay pupunta sa kanyang piling sa buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian. Sapagkat ang lahat naman ng mga bagay ay maiiwan natin sa mundong ito. Everything that is in this world is temporary. Maiiwan natin lahat ito.
Kaya ang sabi ni Hope doon sa Job chapter 1 verse 21, ako ay sinilang na hubot-hubad sa mundong ito at ako ay aalis din sa mundong ito na walang dalang anuman. Kaya purihin ang Diyos sapagkat sa Kanya mula ang lahat ng bagay. Sa Kanya galing ang lahat ng bagay. Kung anumang meron tayo sa buhay na ito, sa Kanya galing ang lahat ng ito. Ang ating buhay, ang ating lakas, ang Kanyang pag-iingat, ang ating hininga, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating magandang kondisyon ng pangangatawan. Alam nyo, ang kalusugan pa lang ay mahalagang mahalaga na sa bawat isa sa atin. Sapagkat ang kalusugang ito ay pwede nating ipagtrabaho, ipaglingkod sa ating Diyos, sa ating mahal sa buhay. Kung hindi ka naman malusog at sabihin nating may pera ka, so hindi mo rin mai-enjoy. Kasi nga mahina ang iyong katawan at ma mahina ang immune system, hindi ka malusog. Kaya yung kalusugan at kagandahan o kondisyon ng ating katawan ay malaki ng pagpapala mula sa Diyos. Kasama pa natin ang ating mga mahal sa buhay. Kaya wag natin iisipin na pera lang ang pagpapala ng Diyos. Maging ang kondisyon ng ating katawan ay malaking pagpapala galing sa Diyos. Biruin nyo, maghapon tayo nagtrabaho, pag-uwi natin, nakakain tayo, nagpahinga, natulog, at muling nagising. May panibagong lakas. Malaking pagpapala na ito sa buhay natin. Na ito ang dahilan, unang-una, ng paglapit natin sa Diyos na nagpapasalamat tayo sa lahat ng kung anong meron tayo na galing sa Kanya. Ang sabi doon sa Romans chapter 11 verse 36, from Him, for Him, to Him, and through Him are all things. Ang sabi sa Tagalog, mula sa Kanya, at sa Kanya, at para sa Kanya, at ito ay sa Kanya, ang lahat ng bagay. Wala tayong pag-aari. Lahat ay galing sa Kanya at ito ay para sa Kanya at ito ay sa Kanya. Kung kaya't ibinabalik natin sa Kanya ng may pagpapasalamat. Sapagkat wala nga tayo kahit na 0.1%. Lahat ay sa Kanya. Kaya marami tayong dapat na ipagpasalamat. Ang una nating idinudulog sa Diyos kapag tayo ay haharap sa Kanya para manalangin ay yung may puso na nag-uumapaw sa pagpapasalamat. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Salamat, Ama, sa lahat ng ipinagkaloob mo sa amin. Ang pag-iingat mo, ang pagpapala mo, ang hangin, ang tubig, ang pagkain, ang magandang kondisyon ng pangangatawan. Naririto ako, kasama ko ang aking mga mahal sa buhay, nakakapagtrabaho, ang iyong pag-iingat, ang iyong paggabay, maging sa aking mga anak, sa aking mga mahal sa buhay. Marami tayong dapat na ipagpasalamat sa Kanya. At maging ang kaligtasang ating natanggap nung nakilala natin siya sa tama at Bibliang kaparaanan. At pangalawa, bukod sa pagpapasalamat ay yung pagbibigay ng karangalan sa Kanya sa lahat ng ating gagawin at iisipin. At dahil dito, marami pa siyang ibibigay sa atin ng mga pagpapala, yung unexpected blessing and reward. Kasi when He gave Jesus, He gave all unto us. He gave Jesus unto us. Basahin natin yung Romans chapter 5, beginning verse 5 hanggang 8.
Tingnan natin yung sinasabi dito sa Romans chapter 5. Simula sa verse 5 hanggang 8. Babasahin ko ito sa New International Version. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. At hindi tayo bibiguin ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos niya sa ating mga puso sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu Santo na ipinagkaloob niya sa atin. You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Nakita natin na sa tamang panahon, nung tayo ay kapuspa sa kapangyarihan at walang magagawa sa ating mga sarili-sarili, dahil tayo ay hindi makadiyos, si Jesus ay dumating at namatay para sa atin. Verse 7, very rarely will anyone die for a righteous person, though for a good person someone might possibly dare to die. Bihirang-bihira na walang isang taong nagbigay ng buhay para sa kanyang kapwa-tao. Ganun pa man, ang mabuting tao ay posible na magbigay ng buhay at mamatay para sa kanyang kapwa. But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Ngunit ang Diyos ay ipinakita niya ang kanyang walang hanggang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Nung tayo mga makasalanan pa, namatay ang ating Panginoong Yesus para sa ating kaligtasan, para sa bawat isa sa atin. So, when God gave His only Son Jesus to each one of us as our Savior, He gave all unto us. Ibinigay niya ang lahat sa atin. At ang bawat mga pagpapalang ito ay may tamang panahon upang ating matanggap. Tamang panahon na pinalalago natin yung ating pagtitiwala o pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Because the more na tumatatag yung ating pananampalataya, the more na nag-i-increase yung blessing natin, because we can only access all the blessings of God through faith, especially when our faith is strong. Kaya dapat malakas ang ating pananalig sa Diyos. Hindi yung nanghihina, nanlulupaypay, madaling ma-discourage, madaling bumigay sa tukso o madaling makagawa ng kasalanan at madaling mainggit sa kapwa. Ibig sabihin, patatagin natin ang ating pananampalataya upang anumang dumating na problema o pagsubok sa buhay ay ma-overcome natin. And through overcoming, galing ang lakas na ito mula sa salita ng Diyos. Dahil matatag ang ating pananampalataya, nag-i-increase din yung ating blessing. Sapagkat natutuwa ang Diyos at tumatatag tayo sa ating kalooban at nagtitiwala tayo sa Kanya, kaya ang Diyos ay nagbibigay ng pagdaloy ng pagpapala. Kaya bukod sa thanksgiving, we strengthen our faith. Of course, and we thank God for the faith that He added unto us every time na makikinig tayo ng salita ng Diyos at magbubulay-bulay nito. And of course, nandun yung pananalangin na anuman ang ating kailangan ay itinataas natin sa Kanya nang may pananampalataya na kapag tayo humingi, ibibigay niya sa atin in His own perfect time. Not in our own time, but in His own perfect time. So we can really wait for that perfect time because our faith is strong.
malakas, matatag yung ating pananampalataya. As we wait, we can praise Him. As we wait for the perfect coming of the blessing upon us, as a result dun sa prayer natin, we can glorify Him. We can thank Him because faith is really an expression of thanksgiving unto God, honoring Him while waiting for the manifestation of the answer in our prayer. Habang tayo ay naghihintay nung pagdating, nung sagot sa ating pananalangin, materially, financially, nagpupuri tayo sa Kanya, nagpapasalamat tayo sa Kanya, at ginagawa natin yung mga bagay na makapagbibigay ng kasiyahan sa kanyang puso. And in this, walang hadlang sa pagdating ng pagpapala. Kaya kapag tayo ay nag-aalinlangan, yung hinihingi natin sa Kanya, yung pag-aalinlangan natin, nagiging hadlang yun. Kasi imbis na magpuri, magpasalamat, as waiting for the manifestation of God's blessing, nagko-complain, naiinis, nagagalit, naiinggit sa kapwa, nagiging irritable. So, yung mga bagay na yun, hadlang yun para hindi lubos na matanggap yung blessing ng Panginoon. Makadadaloy lang ang blessing ng Panginoon sa ating buhay kapag strong ang ating faith sapagkat nakakasunod tayo sa kanyang kalooban at ang ating katangian ay na-develop well. Kaya as we increase doon sa ating karakter na ang foundation, yung ating pagtitiwala sa Diyos, nag-i-increase din yung blessing natin. Nag-i-increase din yung stature ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na kung gaano kabuti ang Panginoong Hesukristo, ganun din tayo nagiging mabuti. Na kung gaano siya mapagmahal, ganun din tayo na nagiging mapagmahal, maunawain, matulungin, at higit sa lahat, nabubuhay kagaya ng ikinabuhay ng Panginoong Hesukristo, na sa kabila ng lahat ng pangungutya sa Kanya, ay nagmahal siya at nagpatawad. So let's make it a goal, especially this coming year 2024, to be like Jesus. Ang mabuhay tayo kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Na lahat ng mga religious leaders in His time, lahat ng mga Pariseo at mga Sadducees, mga teachers of the law, na kumukutya sa Kanya, inuusig siya, inahabol-habol siya para gawan siya ng masama at patayin. Sa kabila ng ito, ay nagmahal siya at nagpatawad. At hindi niya inihinto ang daladala niyang kaligtasan sa lahat ng mga tao, including itong mga umuusig sa Kanya. Nanatili siyang may pagpapakumbaba, umuunawa, nagmamahal, tumutulong. Hindi siya judgmental, kung hindi mahal niya ang lahat ng klase ng tao. Kaya nga nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga kahalubilo niya ay mga prostitutes, mga lasinggero, mga sinners. Because the very purpose na kaya siya dumating dito para iligtas ang mga taong ito at hindi i-judge. Kaya huwag tayong mabuhay na laging nagja-judge sa ating kapwa. Ang ating isip ay laban sa ating kapwa. Maging maunawain at mapasensyoso, mapagmahal, ipanalangin ang mga taong ito na makakilala sa Panginoong Yesus personally at isuko nila ang kanilang buhay sa Kanya. At dahil dito, natuwa ang Diyos, hindi man natin hingin ng pagpapala, ipagkakalob niya ang pagpapala sa atin. Buhay tayo ng may katapatan sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya
Maging masaya tayo dahil sa Panginoon. Temporary lang ang mga material things or secondary lang yan, mga masasarap na pagkain, regalo. But primarily, we should be joyful because Jesus came. Hindi man natin alam kung kailan, ang mahalaga yung kapanganakan at hindi yung araw ng kapanganakan. Kasi ang Bible wala namang binanggit patungkol sa exact date when. So the important is not the birth date but the birth. Na minsan isang araw dumating ang Diyos na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Kristo upang iligtas ang buong sangkatauhan sa kapahamakan doon sa apoy ng impyerno. So let's celebrate Jesus and let's say, Happy birthday, Jesus! I love you and I will serve you in my entire life. I will follow you, I will obey you, and I will give glory to you. I will serve your purpose. Kaya mountain movers, be joyful and thankful unto our Father because of His Son Jesus Christ that He came for us to be saved and have life abundantly. Kaya mag-celebrate tayo at i-celebrate natin si Jesus. So muli, Merry Christmas sa inyong lahat. Mag-enjoy kayo at mag-ingat lalo na sa mga paputok this coming New Year. At maganda sama-sama ang miyembro ng pamilya na bago kumain sa Noche Buena ay magpasalamat sa Kanya at umasa't manampalataya. Maging sa darating na New Year, okay? Bago pumasok yung panibagong taon, bago magputukan, magpasalamat sa Panginoon, magpuri sa Kanya, tipunin ang mga anak, ang tatay, ang nanay, manalangin, magpasalamat sa Diyos, at magtiwala na Siya na gumawa ng mabubuting bagay ay patuloy na gagawa ng mga dakilang bagay pa sa bawat isa sa atin. Salamat, Mountain Movers! Enjoy your Christmas celebration. Ako at ang aking pamilya ay nakikisaya, nakikigalak sa inyong pagdiriwang. Kaya God bless you and I thank you and serve the Lord. Okay, let's pray first. Father, we thank you, O God, sa celebration po ng Christmas day ng Mountain Movers. Pagtuloy mo pagpalain ng bawat pamilya at ikaw po ang gumabay sa bawat isa po sa amin. Thank you for increasing our faith. Thank you for our security and assurance that you are always with us and you will make us a success, especially this coming year 2024, oh God. Salamat sa kalusugan ng Espiritu, kaluluwa at katawan ng bawat isa po sa amin. Ito po ang aming dalangin na may katagumpayan sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen! Merry Christmas, Mountain Movers! God bless you all! Bye-bye!